Hello mga ka-legit Dabarkads, panibagong updates kung saan ito pong isang original Eat Bulaga host ang gusto at nagpapahiwatig na bumalik sa Eat Bulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo po magpatuloy, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga, dahil pag-usapan po natin ito, dahil meron pong isang legit or OG na matatawag, original host ng Eat Bulaga, ang nagpapahiwatig na gustong bumalik dito po sa nasabing show. Pero dahil po sa mga nangyari noon ay sa kanya na rin po nang galing kung bakit kahit ipilit niya man yung sarili niya dito po sa show, talagang hindi na po pwede, no? Kaya po nagpa-interview, sa isang interview inamin niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi na siya makabalik dito po sa nasabing show, dahil alam naman natin na lahat po ata ng mga celebrity ay pangarap na mapasama or mapabilang bilang isa sa mga legit Dabarkads. Tapos po, isa sa mga datihan na tinuturing na traidor din ng Eat Bulaga. According to him, sobra daw yung pambabash na receive niya matapos po siyang magsalita sa issue ng Eat Bulaga at ng mga halos-host. Pinaliwanag niya yung kanyang sarili na dati daw po kasi talagang ang pagkakaalam niya, ang boss niya ay ang Tape Incorporated. Pero inamin niya rin naman na talagang hindi po siya pinapasweldo ng tama. May mga sweldo nga siyang hindi niya pa nakukuha, sabi niya noon. And at the same time, inamin niya din po dito na talagang malaki yung kanyang pagsisisi nang magdesisyon siya na iwan ang Eat Bulaga. Kasi po, may mga decision po tayo na parang hindi niya masyadong pinag-isipan. Kaya po talagang yun yung pinakamalaking effect. Ito na yung pinakamalaking perwisyo na naganap sa buhay niya, dahil nga parang for the longest time nakasama mo ang Dabarkads, as out of the blue bigla ka magpapaalam dahil parang gusto mong nag-resign ka na hindi ka naman pinaalis. So, malinaw po yun, hindi po pinaalis itong OG na ito, pero siya po mismo ang nag-resign. Panoorin natin to. Natanggal na. Marami akong kilala na gusto bumalik. Dati na nandun pa. Hindi talaga pwede. Parang meron silang ganun na prinsipyo. Sinong sila? Ayun ko. Gusto mo blind item? In an interview, Angeliana revealed that there's no chance for any Eat Bulaga host to return to the program if they got removed or decided to resign from the show. In an interview with OG Diaz, Anjo shared his experience with the Dabarkads and the work environment in Eat Bulaga during television and production Exponent Incorporated or Tape Incorporated management. Sabi niya, sa totoo lang sa Bulaga, kasi once wala ka doon, tinanggal ka or nag-resign ka, wala pa akong kilalang nakakabalik kahit na gusto nilang bumalik, sabi niya. Ganon ang patakaran ng Eat Bulaga. According to Anjo, the unwritten rule was the reason why he didn't expect to return anytime soon to Eat Bulaga. Dati ko pang alam na nung nag-resign ako, hindi na ako makakabalik sa Eat Bulaga kasi yan ang patakaran ko doon. Yun ang patakaran doon, sabi niya. Although pwede kang mag-guess at habang buhay ka ng Dabarkads, sabi niya. He stated that many former hosts of Eat Bulaga wanted to return from the show, but all of those or their attempts failed. So inamin po ni Mr. Anjo Aliana sa kanya pong interview na marami po talaga siya mga kilalang dating Dabarkads at host ng Eat Bulaga na gustong bumalik sa show. Biruin mo, araw-araw kasi may trabaho. Parang regular yung income mo. Di naman araw-araw kasi parang may mga days na taping sila ngayon eh. Marami akong kilala na gustong dati nandoon pa ako, hindi pa talaga pwede. Parang meron silang ganong prinsipyo, sabi ni Mr. Anjo. Anjo is one of the longest hosts of Eat Bulaga and stayed as a Dabarkads for almost 22 years. In 2020, Anjo announced his resignation from the show and later on launched their own noontime show sa on Net25, which only lasted for 11 months. Yun po talaga yung pinaka maling ginawa niya. Biruin mo nasa noontime program ka, but because na-operan ka na mapabilang dun po sa isang bago, very baby pa, na noontime program para kalabanin ng Eat Bulaga, nag-resign siya.
dun po sa Itbulaga para tanggapin yung offer na yon. During the feud between Itbulaga host and tape, Anjo reminded the production company of his unpaid talent fees. Yun yung isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginawa po ni Mr. Anjo Iliana. Tapos bigla gusto niyang bumalik bilang Daver Cats. Syempre hindi na siya kahit naman sino pong company na kinalaban mo yung noontime program tapos gusto mong bumalik. After a long time, nag-guest din ang dating Itbulaga host na si Anjo at nag-umpisa na nga yung mga throwback films at sitcoms na pinagsamahan ng dalawa. Ngunit agad namang ibinato ni Ogie ang ilang serious questions sa ngayon nagpapatuloy na aktor. Hindi pinalagpas ni Ogie na tanungin si Anjo kung nais niya pa bang makabalik sa Itbulaga, kung saan ginugol niya nga yung kanyang 2 dekadang na kanyang buhay. Sabi niya nagpapakatotoo naman si Anjo at inaming nangangarap daw nga siyang makabalik, ngunit alam niyang hindi na posible dahil sa prinsipyo na raw na ilan na namumuno sa noontime show na wag payagang bumalik ang mga natanggal o nag-resign sa trabaho. Sinubukan pang ang humirit ni Ogie at tanungin kung sino ang tinutukoy ni Anjo, ngunit agad itong sinagot ng aktor ng mariing ayoko. Dito nagtawanan na ang dalawa at napunta na rin sa iba ang kanilang usapan kalaunan. Inulan naman ng samot-saring komentong naging guesting ni Anjo dahil hindi din naiiwasang maghimutok ng mga nagtatampong Daver Cats sa dating host, ngunit marami rin ang nagpaabot ng kanilang suporta. Isa sa mga fear na kinaharap ngayon ni Mr. Anjo matapos ang kanyang interview with Mr. Ogie Diaz ay panigurado daw na mas madadagdagan pa yung kanyang mga bashers. And this, yung nangyari po kay Mr. Anjo Iliana is ito po yung napakalaking lesson para sa buhay niya na dapat po bago ka mag-decide yung pag-isipan mo na maraming beses. Kasi katulad po na nangyari sa kanya ngayon, diba? Akalain niya ba na after Itbulaga is parang nawalan na siya ng karera nun eh. Hindi na siya nabigyan pa ng break no pagkatapos ng Itbulaga dahil nung lumipat siya ng sa Net25 to have their own noontime program na nag-last lang for 11 months. Yun po yung malaking regrets niya. Biruin po ninyo, for 22 years, pinagpalit mo sa 11 months. Pero ngayon nga, umami naman siya, tumingi siya ng tulong kay Senator Jinggoy Estrada. Nakikita po siya ng ilang mga tao na nandoon po siya at akala po ng ilan, natatakbo siya bilang senador. Yun naman pala, nagtatrabaho po siya sa opisina ni Senator Jinggoy dahil wala nga po siyang trabaho sa showbiz at kailangan niya pong i-feed yung kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Kamakailan lang nag-trending din po si Mr. Anjo Iliana dahil ibinenta niya yung isang painting na ibinigay sa kanya ni Mr. Joey De Leon or Master Henyo Joey De Leon dito po kay Boss Toyo. At dahil dito mas lalo pong maraming nagalit dahil parang itinapon at parang isinantabi na ni Anjo Iliana yung kanilang pinagsamahan ni Mr. Joey De Leon. Pero ipinaliwanag naman ni Anjo Iliana yung kanyang sarili na ginawa niya yon para po sa kapakanan ng kanyang anak. So kayo po, ano po ang inyong saloobin para rito? At kung meron kang gustong pabalikin na Daver Cats, sino po ang gusto po ninyo? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.